Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network. Wow, ganda naman yan. Shoutout sa mga nakitakbo kanina. Hello. Para kayong mga close net Temo lang. or shop? Kita niyo yan? Ginto yan. Temo shop. Bakit kami one Pakibasa, Cheska. 10-kilometer finisher. Wow. Ang galing naman. Parang ano. Magandang hapon, Congrats. Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po si Atty. Dino De Leon. Salamat sa muling pagtutok sa isang kalahating oras na vibe check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Richard A. Darian. No, ito mali-mali. Kaya paikutin na ang ruleta at inyong chances sa radio dahil mapapakinggan niyo po kami sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at FMR Regional Stations. Ay marhain hapon po sa inyong lahat. Ako po si Cheska Persha. O, di ba hindi lahat ng mga puyat kami at gumising ng maaga para tumakbo? Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook livestream at PRTV Prime Media YouTube livestream. Ako po, si Carlo Flores. Lahat yan dito lang sa With Due respect! Angat buhay Ron version. Congrats! Angat Bonus yata si Carl. Ayan. Grabe Yun na, energy. partner. Wala na, ubus na energy kapag nas nito. Ay, hindi ako parang kayang-kaya pa. Buti nga umuwi nga kayo. Parang kaya-kaya pa, oh. O ayan yung OVP. Richard Haydarian, Itong fighting corruption, it's systemic corruption. Carlo Flores, Eh, parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong. Clive Arguelles, seryoso, sincero, at yung buong Dino De Leon, Sa totoo lang, sa real talk lang tayo. No? Sabrina Gaca, Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado? at Cheska Persha. So dapat pala, siya lang ang pwedeng Mawalang galang na po. Umpisa na ng usapang With You Respect. Wait, ito, totoo na to? Kanina pa tayo live! Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon ang selyadong kahon ng BIR na naglalaman ng bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Mabubuksan pa ba ang kahon sa impeachment trial? Ayan, hihimayin din ang pagkulong kay Senador Rodante Marcoleta sa Quezon City Jail dahil wala namang malalahang sakit. Tama bang ipakulong pa si Senator matapos ang ilang araw na pananatili sa ospital? Pag-usapan natin din ang ipinalabas na AI video ng China na naglalarawan sa mga Pinoy bilang unggoy. Titindig kaya ang ilang senador sa mistulang tagapagtanggol ng China. Nako, bubusisiin din natin ang investigasyon ng NBI sa sinasabing irregularidad sa itinayong complex para sa SEA Games noong 2019. Kaldero! Caldero. Questionable nga ang timing, questionable nga ba ang timing ng investigasyon? Basta hindi po ito galing SEA Games ha, kanina lang. Kaya naman, walang galang lang po. At simulan na natin ang Vibe Check! With Atty. Tolosa. Survey results. Pulso ng bayan. Simplihan natin sa Vibe Check. Kaya ako nabibisi Clive eh. Dapat si Clive to mga to eh. Yeah. Simulan natin ang talakayan sa hiling ng House Prosecution Team na isampina ang Bank, Tax at Anti-Money Laundering Council records ni Vice President Sara Duterte. Nagsagawa ng oral arguments ang impeachment court para talakayin ang hiling ng House Prosecution Team. Tama ka, Attorney Dino. Naniniwala ang prosekusyon na dapat ay ipasabpina ang bank at tax records ni na VP Sara at mister na si Attorney Manasseh Carpio para magamit na ebidensya sa ikalawang articles of impeachment na may kinalaman sa sinasabing hindi maipalawanag na yaman ng Vice Presidente. Pero Cheska, iginiit ng defense team na ginamit sa tinatawag ng fishing expedition ng hiling na magkaroon ng access sa financial records ng VP Sara. Sinita rin ang depensa ang paghiling sa ilang dokumento sa panahong hindi pa impeachable official si VP Sara Duterte. Tama ka, Richard. Sa ngayon, hindi pa pumapayag ang Pangulong Marcos na buksan ang selyadong kahon ng BIR. Kaya naman, ang tanong ng bayan, mabubuksan pa kaya ang selyadong kahon ng BIR? Kaya naman, para samahan tayong sagutin ang tanong na yan, makakasama natin si House Prosecution Legal Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa Jr. Welcome to the show, Attorney
Welcome. Para kung congressman na. Thank you for having me here. But Marami nagko-comment online na Attorney Tolosa, ikaw raw ang pinakamagandang lalaki sa prosecution eh. Wow. Totoo ba yun? tingin ko siguro papasalamat ako sa nanay ko at ate ko. Malamang sila na nagsabi niyan. Paki-comment lang, nanay, ate, para dumami po, hindi lang aanim yung nanonood sa amin. Tapos send stars na rin. And I heard that congratulations are in order, Richard. Oh, thank you and so you're a much. very distinguished counsel, of course. Congratulations. Officially innocent na. You've always been innocent. Pwede pa mag-MR, wag ka magpakaano dyan. Behave ka muna, behave ka muna. Tama. Galing pa, counsel ang datingan ah. Napagod kami. Attorney Tolosa, kamusta naman ang experience being in the private prosecution the past, anong araw na ba tayo? 6 na araw na? Yes, six trial days going na on tayo. the 7th day. So kwentuhan mo muna kami, kamusta naman ang experience being a private Well, prosecutor? it's been very interesting. No? I think ang malaking difference dito, no, sanay tayo dun sa litigation sa court. Pinagkaiba dito, no, should always be aware, hindi lang ito sa tulad sa husgado, kausap mo lang, kabirang party at ang court. No? Dito, buong bayan ang nanonood. So when you're presenting evidence, you're presenting oral arguments, dapat aware ka. No? Hindi lang dapat maiintindihan ng korte, pero lahat ng mga kababayan natin nanonood. So yan, I think, ang malaking distinction na kailangan nating Kasi ano to eh, first maging social aware, yes, media maging- era impeachment trial din ito. No? That is true, The that's true. metabolism, the way the audience absorbs it, medyo iba siya sa mga previous cases, no? That's, Anong aabangan natin sa Lunes sa Attorney Tolosa after the oral arguments, di ba? Siyempre, hindi ko maintindihan yung mga argument nung Sabado, pero baka, nung last week eh, no? Naiinis ako doon sa mga depensa nung, of course, defense. Pero siguro ginagawa lang ng trabaho nila, naghahanap buhay, no? Pero anong fearless forecast at anong aabangan namin sa Lunes? Well, malakas ang pananalig namin, no, na nakabatay sa matibay na legal basis yung aming request for issuance of subpoena. Nakita naman natin, napaliwanag na mabuti ni Kong Sheljok, no? Ano yung legal basis namin? This is grounded on constitutional provisions, pati ho yung mismong mga laws concerning bank accounts, AMLAC records, no? Lahat ito, maliwanag naman na pwede, no? In fact, for example, let's go to bank secrecy law, no? Maliwanag dyan, expressly provided, pag impeachment, pwede talaga yan. No? Even for the AMLAC Sa bank records, may explicit Yes. na exception sa AMLAC Yeah. records. Sa AMLAC records, alalahanin natin, even to foreign counterparts, pwedeng mag-share ang government natin, ang AMLAC natin. Pwede siyang mag-share even to foreign counterparts. No? So all the more, kung pwede kang mag-share sa mga ibang jurisdiction, all the more dito sa impeachment court na binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas, no, na mag-issue ng subpoena para malaman yung sa mga relevant na issues dito sa articles of impeachment, no. So pati yung dun sa pinag-uusapan na foreign foreign currency accounts, maliwanag din yan sa jurisprudence na that's not absolute. If it will cause grave injustice, we can look into the records. So and pati dun sa mga lumipas na impeachment proceedings nung late Chief Justice Corona, makikita din natin, binuksan din ang accounts nun. So, pupuntahan natin ang jurisprudence, ang laws, constitution, even precedent, maliwanag na meron talagang So basihan. far naman sa 6 impeachment trial days, attorney, nakita namin na fair naman and neutral yung rulings ni Senator Chis Escudero as a presiding officer. So would you say na yung House prosecution team is looking forward this Monday or this week na positive ang magiging ruling niya in terms of this subpoena? Yes, definitely. But we think this is something that will be voted upon no, yeah. by the senator judges and not just by the presiding judge himself. So, Follow-up ko lang dun sa discussion AMLAC, no? Shinare nyo kanina, Attorney Tolosa, na sinishare sa iba-ibang jurisdictions ng AMLAC ng Philippines, no? But that only happens kapag kami certain threshold na na-hit, di ba? Ibig sabihin, kasi may mga nagpapakalat ng balita, no? Pinagpapasapasahan na lahat ng banking records natin. What makes this special, and kindly correct me na lang if I'm wrong, what makes this special is lumagpas dun sa threshold, yung frequency and total amount. Kaya siya sinishare sa ibang jurisdiction. yes, tama ho yun. And
about these amounts, maganda hong balikan natin yung naging proceedings dun sa House of Representatives. Dahil umupo na ho doon ang Executive Director ng AMLAC, kung saan lumabas, merong financial transactions ang Vice Presidente, pati ng kanyang asawa, amounting to 6.7 billion. Magkano? No? 6.7 billion? Ilang bilyon? Bilyon. Bilyon. Kasi 6.7 eh. Okay. So, so yung sinasabi ding na fishing expedition, no, yan ho kasi, no, I'm sure, at si Attorney De Leon, alam mo yan. Ibig sabihin yan, wala kang basehan, sinisubukan mo lang baka pag tinignan natin itong account na to, baka may lumabas. No? Dito, alam natin na mismo ano ang mga bank accounts sa ang branch yan. Specific. Bakit? Dahil dun sa AMLAC reports, naka-identify na. No? So, alalahanin natin, pagkatapos lumabas nitong 6.7 billion financial transactions, ang naging sagot dito ng panig ng Vice Presidente, ang sinasabi nila, baka pwede naman kasi yan, same amount, lumabas-pasok ng ilang beses. Pwede kasi yan from one bank account to another bank account of the same person, no? Although, maalala natin, ang SALN, 80 million lang. Ilang beses mo kailangang palabasin, pasok yan paulit-ulit para maabot mong 6.7 billion financial transactions. Pero ito yung katanungan doon. Kung yun ang depensa nila, hindi ho ba mas makakaganda para din sa kanila? Pakita natin yung laman ng bank accounts na to. No? Para makita natin talaga na kung ang depensa nga nila, paulit-ulit lang yan, pumasok-labas, buksan natin para makita natin magkano talagang laman ng account. Board lang si Mans Carpio at si BP Sara Duterte. Labas-pasok tayo ngayon. Buong araw. Para bang 6.7 billion. Para bang sa kanila. Para sa Para sa mga nagtatransfer ng pera sa online, may mga daily limit yan. At para ma-reach mo yung 6.7 billion, ilang accounts yan? Gano'ng karami yan? Kasi kung may 500,000 limit sa PesoNet at 50,000 sa InstaPay, ilang bank account na million-million on a daily basis ang umiikot. Kaya talaga nakakapag-taka, at least personally. Ang hinihirit nila ngayon, kasi syempre, ayaw nilang engage yung usapin ng 6.7 billion. Kaya sinasabi nila, ang depensa ay karapatan ng Vice President at isang pribadong individual na si Attorney Mans Carpio, ang kanilang sa kanilang privacy dun sa bank secrecy. Nananaig ba ang constitutional requirement for transparency and accountability versus their individual or personal na privacy? Sabi Attorney Tolosa, data privacy daw eh. Yun Kasi nga yung inaanggulo. Bakit patitinan niyo yung bank account? Meron silang Data Privacy Act. Tama mo yun. But unang-una siguro, alalahanin natin, hindi ordinaryong Pilipino ho yung pinag-uusapan natin na gusto natin tignan yung bank accounts. No? Siyempre, kapag ikaw ay isang public official, yung expectation of privacy dapat na iba ho yan sa isang aprobadong individual. Pagkatapos, pinakamahalago dyan, nandito tayo sa impeachment proceedings. No? At ang binibigyan ng karapatan at kapangyarihan ng konstitusyon, ng impeachment court, na mag-issue ng subpoena, no? Para makita ho ang mga relevant documents tulad ho nitong bagay na to. At the end of the day, this is the highest form of accountability mechanism in the Constitution. So, para makita ho natin yung buong katotohanan patungkol sa bagay na to, yan ho ang mga pinaka magandang mga dokumento na makakatulong sa atin. Napakaganda ng mga explanation ni Attorney Tolosa at napakaganda rin naman talaga ng pagpresenta ni Attorney Chel Jokno as a public prosecutor. So, we appeal to the good senses of the senator judges na narinig nyo naman yung mga laws that support the opening of these documents, sana you vote positively, no? Dahil kung wala naman talagang tinatago, pagkabukas ng mga records na yan, edi makikita natin na inosente sila. Pero kung meron silang tinatago at dapat nating makita, dapat makita yan ng public at hindi through an executive session na ina-appeal. Richard, nung panahon mo, di ba, nung impeachment trial ni Erap Estrada, Alam ko, abot pa tayo na. May gulatan dito. May kabalayan ka na doon, di ba? Naalala mo na... Kala ko parang ng Commonwealth, hindi naman ganun. Parang medyo ganito yung sitwasyon na supposedly may bubuksan na ebidensya, tapos pinagbawalan ng 11 senators, and then eventually... Pinagsasasayaw pa nun, di ba? Oo, nag-text ka, Richard, sabi mo, makita-kita tayo sa EDSA. Ay, ang daming load ni Richard doon,
Sa Starbucks kaya ata nun. Naalala kita eh. Ano ba sasabi mo, Richard? Dami dyan, nilang na load. ano ba yung similarities natin dito, no? And ito ba, isa ba to sa mga things na tinitingnan rin ng prosecution, Richard? Ako, ang favorite ko yung mga rini-replay ng mga highlights. So whether yung mga intervention ni Senator Legarda, and I'm Back in looking the forward day. to, Back in the day. to ma-reiterate niya, same spirit Ano of sabi ni intervention. ni Senator Legarda? We're here to ferret out the truth. Yeah. Di ba? Saka favorite- Loren, baka naman gusto mo mag-ferret out the truth. Yung nagte-trending parati online kasi siya, si Alan Peter. Yung sa isa pang impeachment trial, meron din siya mga magagandang sinasabi dito about transparency. So ang favorite parts ko, yung earlier versions and iterations ng mga minamahal natin senador ngayon na either tahimik or parang medyo sablay yung mga interventions nila. I'm not sure kung where Ano do they sabi stand. ni Alan Peter? If you're not fit, we cannot acquit. Yun! Poetic eh! Baka kasi yung alam na yun, yung wala pang beard. May beard na kasi What ngayon, baka happened? ibang version. What happened, Bella? What happened? Pustahan na. Paano ba dito? Pustahan ba tayo sa Lunes? Yun ang problema. Sasabihin niya ba yun? If you're Basta- not fit, we cannot acquit. Oh, Diba? basta ang request ko lang sana ang panalangin ko ma-factory reset si Senator Legarda. Bumalik siya sa Ayun. 2001 Jailbreak. version niya. Ma-jailbreak. Oo. Gagawin Kasi yun. iyak pa kasi nag-resign. No-votes Uli. Oy, dapat Attorney, hindi naman tanong, ulit. gaano kahalaga itong parte nito? Kasi syempre, 4 articles of impeachment, mahabang usapan ito. Pero dun sa kabuuan, no, dun sa big picture, gaano mahalaga itong issue nito dun sa whole accountability exercise na ito? Well, para sa amin, napakalaga ho nito dahil talagang may personal na pakialam mo mga Pilipino ho dito dahil Yeah. isipin natin, 6.7 billion pesos ang pinag-uusapan na worth of financial transactions. So, gaano kadaming taong pwedeng pakainin dyan, gaano kadaming May classrooms eskwela ang pwedeng gawin. dyan. Yeah, exactly. So, napakahalaga ho talaga nitong usapin na to. Kaya kami ay nananalig na makita ho natin itong mga napaka-importanting dokumento na to. Para, yan naman ho lagi naming sinasabi, no? We're hoping, hayaan makapaglatag ng lahat ng ebidensya. Ang magkabilang panig, let's be fair to them, sila din. At pagkatapos ng paglilitis na to, ang mga ang mga senator judges, kasama na ng mga kababayan natin, doon sila bumuo ng pagpapasya. No? Karapat dapat pa bang manatili sa pwesto ang vice presidente? Ang naisip ko lang sa 6.7 billion pesos, ilang 10,000 ni Alan Peter kaya tayo mabibigyan. Oh, diba? Madating tayo dyan. Or ilan solar panel? Yeah, solar panel na. Pwedeng gawin. O kaya, ikaw ba kapag pupunta ka ba doon, Atty. Tolosa? Kasi nakikita ko doon sa Senado eh. Kasi hindi naman ako nakakapasok doon sa hall, di ba? Doon sa impeachment court. Kinakamusta mo ba si Senator Pia? Hindi ho tayo nagkakaroon pa ng pagkakataon. Gusto ko lang sabihin, meron tayong 1,300 na live viewers ngayon. 1,300 dala niya Atty. Tolosa. Maraming salamat. Pero gusto ko namin makasama sa the rest of the episode. Pero talagang we are running out of time. Kaya hindi lang naman kami pwede ang dumaldal dito. Maaari kayong makisali sa huntahan, mag-comment lang sa Facebook post. Ay, i-guest po ulit namin si Atty. Tolosa next week. Sa Facebook page ng DZMM Radio Patrol sa Isrenta. At syempre, babasahin na namin yung mga opinion at komento sa segment na Take It or Cleave It, maski wala si Cleave. Ay, Cleve, we miss you. We miss you, Cleve. Sa ating pagbabalik, kasama pa rin si Atty. Tolosa. Di ka pa bahala kung kala mo, ha? Di ka pa pwede umalis, ha? Pag-usapan natin at iba't ibang issue sa mga nagdaang impeachment. Dito lang yan sa With Due Respect! Ano ako, hindi ka pa nagsisisi sa gulo namin. Welcome back sa With Due Respect, kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Hoy Pia, sanay ka dito, di ba? Sabi mo, pag-usapan natin ang mga kontrobersyal na dokumento sa mga nagdaang impeachment trial. Pero bago basahin yung part ko, may nag-comment tayo, unahin ko na yung Take It or Cleave It. Sabi dito, good PM, kamupano ni Atty. Tolosa si Eric Santos. Maganda din siguro boses ni Atty. Ay! Patay! Sabot! Sabot! Sabot!
Pwede naman. Magpapating ko ang showtime. Pwede naman daw, pwede naman Ay, daw. pwede din. Kaya lang matatapos ng show pag ginawa at kasama ng boses. Pero kabilang sa pinaka-controversial ng envelope na pinag-uusapan natin, yung paglilitis kay dating Pangulong Joseph Estrada. Ano bang nangyari dito, Dino? Hindi ko to alam eh. Alam ni Richard, staff na rin sa ni Walden Bello, no? Sabi niya kanina. Noong 2001, nagdesisyon ng mga senador na huwag buksan ng envelope na sinasabing naglalaman ng bank accounts na inugnay sa isang alias Jose Velarde. Naging makasaysayan ng aksyong ito dahil naging meet siya para si EDSA Dos na nagpatalsik sa pwesto kay Estrada. Oh my gosh, what's Mitcha? Ayan. Noong 2012, binuksan ng lahat ng dokumentong may kaugnayan sa kinakwestyong yaman ni dating Chief Justice Renato Corona. Kabilang dito ang lahat ng bank at tax records ni Corona para patunayang may hindi pagkakatugma sa kanyang SALN. Kaya naman, malaking usapin ngayon ang issue ng salyadong BIR box sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa inyong palagay, mabubuksan nga kaya ang kahon na yan? Sasagutin natin yan. Kasama pa rin si Attorney Tolosa dito lang sa Balat Sibuyas! Sabi ko, hoy Pia, sabi ni Attorney Tolosa. Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! Palibasa, hindi ka ma... Dino, ano lang for the record, ano sinabi ko, Pia Cayetano, sanay ka dito sa hindi pagiging balat sibuyas, sa Attorney Tolosa, behave, sabi niya gano'n. Hindi ko naririnig to. Paano nakita? Meron kang gusto pang dito sa likod. Sanay tayo dyan. Okay, balikan natin. Attorney Tolosa, gusto ko lang tanungin, di ba? Yung sa BIR box, di ba? Has the prosecution ever written to the President to request the unsealing of the same, because that is provided for in the National Internal Revenue Code. So, apart from the fact that, of course, we believe that the High Court of Impeachment has the right to subpoena these documents, and the prosecution should be able to use the coercive powers of the court, no? Yung to secure evidence. Meron bang ganyang route? Pinag-uusapan ba yan? At paano, let's say for example, kung ayaw, kasi alam mo naman tong Senado, kaya nga may bantay Senado, kung kaya nila magbaril-barilan at kaya nila magkandara pa, baka naman kaya rin nilang hindi magbukas ng envelope or hindi buksan yung ebidensya. Ito bang route na ito ay posibilidad para sa prosecution? Well, for the record, we haven't sent any letter to the President asking for his consent for this BIR documents. But nandito pa lang ho tayo dun sa request for issuance of subpoena. Ang sa amin ho wag nating pangunahan kung anong maging hakbang na gagawin ng BIR Commissioner pa sa bagay na to. But tama naman din ho, no, as pointed out by the impeachment court dun sa previous impeachment proceedings, the late CJ Corona, ganun ho ang nangyari. Ang BIR Commissioner, siya ho humingi ng consent ng Presidente, no, para mabuksan ito. So that's one of the options that are available to us. Pwedeng gawin yan ng BIR Commissioner if he doesn't act. Of course, that option's there and it's under deliberation kung prosecution ho ang susubukang magsimula nito. No? But sa ngayon, ayaw muna ho namin pangunahan yon. Hintayin din namin kung anong magiging hakbang na gagawin ng BIR Commissioner. So just to clarify, Attorney, nung panahon ni Renato Corona, ni-request ng BIR Commissioner at pinabuksan na binigay ni Pangulong Aquino yung permission to open the... Tama ho. Yan ho ang understanding namin na nangyari doon. No? Kaya ayaw ho namin pangunahan ngayon na kung anong hakbang na gagawin ng kasalukuyang BIR Commission. And ang laman ng box na to, just for the record, at least for the sa theory ng prosecution, hindi naman ito yung hindi natin alam kung ano laman nun. Wow, bubuksan, tapos bahala na kung ano laman, no? These are the tax returns of Inday Sara and Manscarpio ba o Inday Sara lang? Both ho, Both. So, ibig sabihin, alam natin kung anong laman. In fact, kayo nga yung nag-request nito, it's just that it came with in a sealed box kasi sabi ng BIR Commissioner, hindi yan basta-basta pwedeng buksan. The level of the House. At the level of the House, yun ba? And then the House, just to err on the side of prudence and caution, decided not to open it anymore despite the fact na may subpoena power sila at will leave it up to the impeachment court. Tama po ba yun? Tama ho, maalala natin na si mismong Congresswoman Laila De Lima, no, ang sa kanya ho, ang posisyon niya yun, pwede itong buksan, even at that level. Dahil maliwanag sa Constitution yan, this is paramount to any other law. So, this trumps the NIRC, no? So, para sa kanya, pwedeng buksan. And a lot of them actually agreed with her. Pero, as you've mentioned,
mentioned, they just erred on the side of caution dahil alam nila baka gawin pang issue ito. Pupunta na naman sa Supreme Court, pati RO. So, ang sa kanila, o sige, mas doon na tayo sa mas safe, doon na lang natin ito pag-usapan pagdating na sa Senate. So sinabi to ni Congresswoman Laila De Lima, dating Secretary of Justice, Yeah. no? Number 8, part-top notcher, no? At matagal ng abogado. And I share that particular opinion kasi may subpoena powers nga yung House. Ibig sabihin, they can secure these pieces of information, especially since the House has the right to solely initiate. And in order for them to be able to initiate, they should be able to access pieces of evidence at that stage so that they can craft the articles of impeachment accordingly. Di ba? Kung meron kang karapatan mag-initiate, kailangan may karapatan ka rin makakuha ng ebidensya. Kaya nga may hearings sa Committee on Justice level, no? So I share that particular opinion, pero syempre, alam naman natin, no, last year medyo bumagsak na tayo doon sa checks and balances, pangalawang beses na ito napakailaman na yung kapangyarihan ng House of Representatives to sole power of the House of Representatives to initiate impeachment, and that's the reason why they decided to err on the side of caution, no? So ibig sabihin, ito ay mga dokumento mismo na isinumite ng mag-asawa. And these are sworn statements. Tama, no? yan. Ibig sabihin, hindi naman ito nanggaling kung saan lamang. Di ba? Nanggaling ito mismo sa nasasakdal at sa asawa niya. Tama ko yun. Kasama ng mga financial interest nila, pati ho yung mga negosyo nila, o yung mga tax filings din nila. Magtanong ko dyan, ang gusto ba natin i-reconcile dyan ay kung una, yung nilagay nilang filing, ay tugma sa kanilang SALN at itutugma din ba natin sa labas-pasok ng pera na maski 10 milyong beses mong paikutin yung umiikot nilang pera ay aabot ba ng 6.7 billion? Tama ho yan. Kapag sinuri natin itong mga dokumento na to, doon lang natin makikita yung complete picture ng financial standing ho nila. No? So titignan natin ano yung kabuoang yaman na nadeklara sa SALN versus ano yung legal na kita na dineklara nila sa kanilang mga BRR filings, itong mga ITRs, at ano naman ang actual na laman ng mga bank accounts nila, dito natin makikita sa bank records and AMLAC records. So, ibig sabihin, may president na ito ng panahon ni Chief Justice Corona, no? And of course, binuksan nga ng At impeachment naging court. diskusyon din yan nung then impeachment court na ang bumoto in favor of that ay dalawang nakaupo ngayong senator judges. In the Sino? name of Alan Peter Cayetano and Senator Cheese Escudero, if I'm not mistaken. That is correct. That was pointed out in the oral arguments by Congressman Shell Jokno. Magaling talaga si Dean Chell, no? Talagang buti na lang dyan ako nag-aaral. Curious ako. So as lawyers, no? As lawyers, kung yun ang position mo dati nung nag-decide ka, what is your basis to decide otherwise? Kasi kumbaga, gumawa ka ng sarili mong jurisprudence o yung pinagbasihan mo as your policy position, di ba? So sana, patagtigin ba natin kakatigan Baka nawala ng prinsipyo or nabulok. Baka yun yung yun yung basis. Sorry. Well, ayaw naman ho nating pangunahan no, kung ano magiging desisyon. Kila Senators Escudero and Senator Alan Cayetano. Although he mentioned, if I remember correctly, na sabi nga, as pointed out by Kong Shell Jokno, yan ang naging pagpapasya ko doon. So you could expect how I'll vote on that matter. No? So mukhang magiging consistent naman. So we're hopeful and let's see how on Monday. Ano klaseng president kaya yung gustong i-set up nito? Kung sakasakali lang let's just for example, I hope and I pray that the senator judges will do the right thing, no? Pero ano klaseng president yung i-set up nila kung sakasakaling they're saying that documents submitted by the accused or the respondent herself are beyond the reach of the impeachment court? Yan kasi yung magiging president dyan di ba? If for example, ayaw gamitin itong impeachment court yung subpoena powers niya dahil sinasabi niya bawal, ibig sabihin mga dokumento mismong in-execute ng respondent na sworn statement beyond the reach of the impeachment court. Despite the fact that sabi nga ni Atty. Tolosa, this is the highest form of accountability mechanism under the Constitution, no? So hindi magandang example 'yan at saka para bang ini-encourage natin yung mga magnanakaw, no? Yung mga magnanakaw na gawin magnakaw na lang anyway, hindi naman mahuhuli. May hangganan. Kahit impeachment court,
hindi ka kayang habulin at hindi kayang habulin yung mga dokumentong ikaw mismo ang pumirma. Hindi kaya ng impeachment court yan, di ba? So, di bali na, no? So, I think that is a very dangerous precedent and I feel like i-renegade ng impeachment court ng mga senators yung power at gagawin nilang inutile and mahina itong kapangyarihan ng impeachment court para mag-imbestiga at para umusig sa mga nasasaktan. Paalala lang po natin sa taong bayan na nakabantay po ang mga sambayan ng Pilipino sa inyong kinikilos at mga ginagawa. Nangyari na dati, sinagad natin ang galit ng taong bayan, nagkaroon ng pagbabago sa liderato. Attorney Tolosa, di ba nandun ka sa EDSA? Nandun naman ako. Huwag na natin, wala nang answer reveal kung 1 or 2 ha. Huwag na natin EDSA man? Hindi naman. Ikaw lang yun. Si Richard. Okay, paano natin kung ano pa Pakilabas si picture ni Dino. Ako pala sasagipin kita, Attorney Tolosa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. Kasi baka kung ano pa itanong ng mga co-host ko. House Prosecution Legal Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa. Maraming salamat din. Thank you for your service to the nation. Maraming salamat din. Dahil sa aming pagbabalik, sasamahan tayo ng isa pang guest sa isang meryandahang puno ng bayan dito lang sa With due respect! Attorney Thank you. Tolosa, maraming salamat po. Tigres namin ikaw din sa Nagkulang sa mga nangyayari. Yum, yum, yum! Live food, live food. Okay, bago tayo kumain, welcome pa rin po sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, magmumukbang tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comments sa unang personalidad na maalala natin na sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day kasama ang aming guest, political scientist at ngayon may bago ng show dito sa PRTV, si Attorney Jess Valsis. Dito lang sa Mukbangayan! Live food, live food, live food. Tayo. Matamis, maasim, mabait. Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan. Ayaw kainin yung handa mo, boss. Dito sa Mukbangayan, ano ba ang nasa harap natin? Nakatayo na direct. Boss, ayaw. Ano ba yung nasa harap natin? Attorney Jess, ano ba itong Live pagkain feed, na live to? feed. What is this, pie? Yes. Dami ng any pie. Buko Buko pie. pie. At saan nakalagay ang buko pie? Sa kaldero. Ano ba to? Caldero! Oo. Na ginigisa kaninang umaga ni Senator Ping Lacson. Oh my God! Nauna na. The bombshells yesterday. Sige, our good friend at the Attorney Jess Yes. Valsis. Yan. Welcome to the show. Welcome to the show, Attorney Jess. Thank you for having me. Happy to have you. Oo, brother. Yes. Jesse, Carlo. Grabe, ang ganda dito sa set nyo, ha? In fairness ba? Oo, ang ganda. Alam mo to si Attorney Jess, bata pa lang kami nito, nagbabangayan na kami. Kaya sakto talaga to. Sa Mukbangayan. Mukbangayan. So Attorney Jess, sinong unang naiisip mo dito sa buko pie na nasa? Kaldero. Parang double whammy eh. Yung kaldero, syempre, si Senator Alan Peter Cayetano. O, pero sa buko pie, parang Harry Roque. Bakit Attorney Harry I'm sure mag-enjoy siya kung nandito siya. Dapat invite mo naman siya sa show nyo. Gusto ko nga para maserba na ng warrant. Pero Attorney Jess, sa buko pie na to, naalala ko yung Laguna. Yes. At may naalala kong taga Laguna, parang si NBI Director Matibag. Kaya si Senator Alan tsaka si NBI Director At least Matibag. positive. Yeah. Yung isa. Ano masasabi mo dyan? Kailan ba magte-testify itong si Attorney Aba, Matibag? bukas, di ba? Hindi ko din nakakamali bukas eh. This week, Tuesday. Tuesday. Bukas kasi yung Extension ng oral argument. mahiwagang BIR box. Tapos so Attorney Jess, anong kailangan natin tingin mong abangan dyan sa exchange na mangyayari? Lalong-lalo na, galit na galit itong si Alan Peter. Galit na galit, no? Dinedrag yung buong impeachment court dahil daw siya ay iniimbestigahan. So ang feeling niya, dahil senator judge siya at senador siya, bawal siyang imbestigahan. 'Di ba? Parang ganoon yung pinapalabas nitong si si Tawag doon, Attorney attempt Alan daw Peter na takutin siya. Attempt daw. Na So, taga Ateneo.
Dataga-Ateneo. Huwag mo nakalimutan yun. Oo nga. Sorry. Nakalimutan na. Tapos nagsabi na hindi tayo. Tapos tawagin mo yung taga-UP na isa, yung kapatid ko. Tag team. Ano palagay mo dyan sa exchange na yan or kung sakasakali pag magte-testify na itong si Attorney Matibag, anong ina-expect mo, Attorney Jess? Ang sabi ni Senator Pia Cayetano, parang siya, judge intimidation. Na magsasabi ka ng kaso, investigate mo, yung mga judges, yung timing, hindi daw sila pinanganak kahapon. Pero sa tingin ko, mas believable yung sinasabi ni NBI Director Melvin Matibag na parang witness intimidation naman ang mga statements ni na Senator Alan tsaka Senator Pia because one, wala siyang sinabing Alan Peter Cayetano. Right. When Melvin Matibag mentioned the 2019 SEA Games, he did not mention that he was investigating Senator Alan. He mentioned FISGOC. FISGOC is a specific company na wala naman pala doon yung pangalan ni Senator Alan sa GIS, sa SEC. Di ba? So, ang tanong ni NBI Director Melvin Matibag, bakit parang Apektado siya. apektado at nagsalita, ako nga yung mag-witness, so are you intimidating me na bawal na ako mag-investigate ng mga bagay na may inireklamo sa akin? May nagreklamo daw may nagbigay ng mga documents. So, he's just doing his normal job, natanong siya ng media, ang tanong ni Senator Pia, why do you have to announce it? Why did he have to announce it? Nasabi natanong ng media So, ang dating sa akin, it's more like they're intimidating Attorney Melvin Matibag rather than Melvin Matibag intimidating the judges. How can you intimidate? Yun ang tatanong ko nga How can you intimidate? Tag team sila Oo nga. May Alan ka, may Pia ka, pag pagod na yung isa, magsasalita yung isa, substitute. Tsaka in that forum, sino man may kapangyarihan ng contempt, kahit naman ano gawin, kahit mag-push at mag-jumping jacks itong si si Matibag doon, hindi niya mapapakontempt yung dalawa. Di ba yung dalawang yon can question him endlessly and can cite him in contempt. Di ba? So, mahirap yata nga yan na nagbibintang itong si Alan Peter. Tsaka medyo defensive Defensive. Super, no? Hindi lang medyo. Oo, no? Sabi lang, mag-iimbestiga ako. Pero, bakit? parang takot-takot, hindi pala nabanggit. Wala siya sa documents. At hindi yan sinabi ni Melvin Matibag. Tinanong lang ng media, what are the new things that you're investigating? Sabi ni Melvin, may mga documents, may mga binigay sa akin reklamo, may complaint about the 2019 SEA Games. FISGOC. Nung na-mention yung FISGOC, nagreklamo na si Alan Na-trigger Peter siya. Cayetano. Ay, nako, baka ito na naman yung isang classic case ng nahuli sa sariling bibig. Galing! Naluto sa sariling kaldero. Sa sariling kaldero, nahuli sa sariling bibig. At kung bakit, meron po kaming tinatawag sa Rules of Evidence, yung Res Inter Arius Acta, dalawa yan no? Yung isa is, yung mga sasabihin mo in a startling occurrence, admissible yun. Oo, tsaka malakas na ebidensya yun. Yung parang kunyari, sunog! Sumatakbo ka, di ba? Parang kasi may starting occurrence sa gulat ka, yung sinabi mong sunog, admissible ka agad yun, no? Dahil sa, most probably, hindi mo sasabihin yun sa starting occurrence kung hindi totoo. Correct. Oo. So in this particular instance, baka may starting occurrence, kinabahan, nagulat, tapos nagtatatalak. May sinasabi din ba sa psychology, yung Freudian slip ba yan? Pwede. Or sa legal, admission against interest. Correct. Ang dami. Parang si Senator Marcoleta, kasi ikaw karaniwang abogado ka lang Sa sobrang galing ni Senator Marcoleta. At ngayon, As a legal luminary, Oo. As a legal luminary. mukhang sa sobrang galing din ni Senator Alan Peter Cayetano na taga Ateneo Law, mukhang mapapahuli niya ang sarili niya. Kinakabahan ako dito No. Bakit admission against interest? Because since 2019, he's always been proud to say na siya ang chairman ng FISGOC para ma-relate natin kung bakit siya affected. Why did he become defensive? Kasi he's always claimed yung achievements ng 2019 SEA Games as his own achievements ni Senator Alan. So, admission against interest yun because if you're claiming na chairman ka and yet wala ka sa documents, ang sabi ni Attorney Melvin Matibag, either perjury yung ginawang documents or anti-dummy. Kasi ikaw pala talaga, pero may proxy May front ka. May dummy ka. Yes. So, So, either way. damned if you do, damned if you don't. Bukod sa nako, para talaga tong si nakikinikita ko na to no? Bukod dun sa fact na yun daw yung pinakamahal na kaldero. Okay. Ang sarap kasi ng buko pa. Magkano ba tong kaldero na to? Magkano yung kaldero? Basta yan, 50 million. 50 million, sure ako. 50 million. Saka yan dinesign ng milyon-milyon.
pagkakaintindi ko. Pero private money daw yon. Pero di ba nung 2019 pa lang hinamon niya yung mga critics niya, nakasuhan niya ako kung gusto niya. I mean, this guy is on the record. And at the same time, sabi niya, deal na lang. I will investigate flood control, investigate mo yung SEA Games. Ang sa pagkaalam ko, yung flood control, sa PCIJ, lumabas yan. Paano hindi ko nagsimula yan? Kaya sabi ko, deal tayo. Investigate both SEA Games and also flood control beginning from your own administration. Paano hindi ko? All in na tayo para walang problema. And ano ang masasabi mo, Attorney Jess, dito sa claim nila na hindi na tayo pinanganak kahapon? Timing yan, di ba? Bakit gano'n ba to? Biglaan na lang? Ngayon talaga kami imbestigahan? 2019 pa yan? No? So sa timing pa lang, it's suspicious. Sabi. Selective. Ano masasabi mo dyan? Selective ito. At saka, nung 2019, inimbestigahan na ako eh. O wala yan. Bakit ngayon imbestigahan nyo ako ulit? Ano masasabi mo dyan, Attorney Jess? Well, una, hindi na imbestigahan si Senator Alan Peter Cayetano noong 2019. Kinargo de konsensya na siya ni President Duterte. Sanabi ka agad ni President Duterte sa isang press ko na parang malinis yan, klaro yan, cleared si Alan Peter. So, walang nag-investigate. Ang kinasuhan tuloy, yung mga bata ni Alan Peter na ngayon, secretary na, bigating secretary. Pero dati, BCDA chairman lang, Vince Dizon. Of course, na-clear din siya, pero sinong ombudsman nun? Nung na-clear din si Vince Dizon. At hindi ko naman sinasabing, guilty si Sec Vince, ha? Ang sinasabi ko lang, na-clear sila noon kasi talagang administrasyon, panahon ni President Duterte. Pangalawa, yung sa timing, alam naman natin, the moral arc of justice is long, but it bends towards justice, di ba? It might take time to catch up to impunity. Kasi meron kang protection nung una, so ngayon ka lang pwedeng imbestigahan, hindi yung timing. It's just, baka ngayon lang may environment that is conducive to investigate you. Speaking of timing muna para magkaroon ng break kasi abangan namin na si Attorney Palo, hindi siya aalis, guys. Babalik kasama pa rin natin si Jess Francis. Alamin natin kung sino ang lucky winner sa ating ruleta at bakit siya o sila naging usap-usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa With Due Respect! Naisama ko na naman Grabe si Carlo, ha? I will love it. Ayan, di ba? Ito pa rin ang With Due Respect kasama ang Team Pinas. Muli po, ako po si Attorney Dino De Leon, Agyaman Akmunay. Ako naman po, si Richard Haydar, na medyo may lagnat pero medyo okay na. And just mabalis po sa Indoga po sa aming mga viewers. Ako po si Cheska Persha. Ako naman po ang inyong guest ngayon. Ako po si Attorney Jess Francis. Parang tama na natin every week, no? Ako naman po si Carlo Flores. Excited na rin ba kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta? Tulad ng dati, pangarap na namin ang comment bago na yung script, ha? Sa mata ng maiwagang ruleta. Pero natuto na kami, hindi namin kayang gawin. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede rin kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Israel Facebook page. Ito ang Magic Ruleta! It's time! Maikutin ang Magic Ruleta! So, Attorney Jess, will you do the honors? Wait lang, kumakain pa. Ano ang gagawin ko? Sabihin niyo Stop na, or go? Go! Ruleta. Okay. With a hand sign. Go Roleta! Buhay ang barangay, buhay ang barangay. Oh, malas na. Ayan. Best friend ko yan! Ay, Robin Hood Padilla na ano ba? Blinak ako niyan sa Facebook. Blinak ko? Oo, last week Sino na. pa? Last week na access ko pa. Si The one with the check mark, Senator Robin. Ay, week The one pala with the eh. check mark. Last week na access ko pa. Ewan ko kung ano ba yung sinabi ko. Ang dami ko kasing sinasabi. Hindi na mabalik doon. That is, anong tawag Wait lang, dito? check ko nga, baka na-block din ako. At the badge of honor. Yes, ang star student ng University of Prison na parang ngayon standing on behalf of the Chinese Embassy. Self-admitted. University of Prison. Tsaka frequent Google user. Wow. Komunista daw. At komunista. Muslim communist. Muslim Kasi may communist. Christian communist, may ano daw, ganun. Grabe, yung nare-define pre-Marx talaga ni Robin communist, Padilla ang mga bagay-bagay. Pero inaway niya si Admiral Tariela. Oo. Siya daw, di umano ang nag-draw ng Hindi ako blocked. Hindi ako blocked. You heard it first. Friends pa kami. Okay pa kayo. Plan B survived. Umalala niyo meron tayong Plan B. Ano masasabi mo dito kay kay Robin Padilla, Attorney Jess? Sinisin niya si Rear Admiral J. Tariela.
Yes. Eh kasi nung una, ang weird. May Office of Senator Robin Padilla statement. Maayos. Na maganda, Condemning China. the racism. Weird dahil maayos. Weird. Hindi. Baka baka ipatawag ako. Ikaw na yung nakapla. Safe ka na. O, yung plan B mo. Baka ipatawag ako sa hearing yan. Ang weird kasi, maayos na yung statement. Tapos, a few hours later, nag-post siya sa sarili niyang Facebook. Parang yung statement, I assume, ngayon, no, in hindsight, rinilis na ang kanyang staff. Or with disapproval, pero rinilis ng staff niya. Pero syempre, nag-post pa siya sa Facebook na parang kumakambyo, which is admitting na monkeys naman daw talaga ang Pinoy. Hindi ako to Senator Robin, na parang we're brown monkeys, pero ang China, tsaka yung iba parang yellow monkeys. So double racism. Racism against ourselves. Oh my God. And then racism against our neighbors na nga. Eh ang malingan na nga yung China. Tinutuloy pa niya yung pagkakamali. So yun yung very weird. Kasi maganda na yung statement mo, parang kumambyo ka pa, and then he blamed Jay Tariela. Pero since may plan B ako, let me defend it from... Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Dapat proud ka sa akin. Ayan, hindi ko alam yung plan B. Ano ba yung plan B mo? Calisthenics natin. No, I think what happened there is, of course, bilang isang Pilipino, dapat na-insulto ka sa talagang disgusting, racist, everything. Meron pa silang palusot na, hindi naman kaming gumawa yan. Hello, China Daily yan. It's like parang PTV gumawa, tapos sabihin mo, hindi gawa ng Philippine government yan. But having said that, dapat bumalik siya ulit dun sa narrative nila. Kasi ang narrative nila, kahit anong ginawang mali ang China, at the end of the day, kasalanan ng Marcos administration or specifically kasalanan ng Philippine Coast Guard, DND, na nagtitrigger sa China. So parang mali ang China, pero wag natin kalimutan yung ugat ng problema. Ang ugat ng problema yung ating alyansa sa Amerika, yung pagiging tuta natin sa Amerika, mga ganon. So I think he tried to harmonize itong seemingly contradictory positions sa lumabas. So creating new contradictions. Well, but contradiction is the name of the game for him, di ba? We all know who is the first aggressor. It has always been China. We never militarized the artificial islands in the West Philippine Sea, so we cannot be at fault, no? We are not increasing aggression. We are not doing salami slicing, mga cabbage strategy, yung mga ramming of our ships. Wala tayong ginagawang ganun against China. So, we cannot be the aggressor. Hindi pwedeng mabaliktad yung narrative na ginagaslight lagi tayo ng mga Chinators na parang tayong may kasalanan. Si Jay Tariela may kasalanan dahil may West Philippine Sea Transparency Initiative. Gaslighting yun, Gaslighting yun. Tayo ang calling out the bully. So if we're calling out the bully cannot say, kami naman ang binubully. Diba? Gusto ko lang dito sabihin, sorry, hindi ko mapigilan to si Senator Robin Padilla, no? Bukod na nga sa mahinang utak nito pagdating sa mga deliberasyon sa Senado, and I will call a spade, no? Hindi ako natatalinuhan dito sa mga diskusyon mo para hindi mo ginagawa yung homework mo, no? Akala mo kung sino ka pagdating sa ICC na nationalistic ka, makabayan ka, ayaw mo na inuusig tayo ng mga banyaga. Pero pagdating sa Tsina, isa ka sa unang-unang dumidepensa sa Tsina. Traidor ka, Robin Padilla. Mapabagbalat kayo ka, dual face ka, hindi kami naniniwala sa'yo, wala kang integridad. In fact, gusto kong sabihin for the record na sana lang hindi ka pinakiwalan sa loob ng preso. Deserve mo ang preso dahil ikaw ay menace sa society. You are endangering the Filipino people and forever, forever. Ang pinakayaw ko talaga mga traidor Traidor na katulad mo, naging spokesperson ka ng China. Hinayaan mo na sana yung staff mo dun sa statement niya, no? Pakainin niyo lang kasi yan. Talagang naiinis ako. Coconut. dahil tinatraidor mo yung maraming mga Pilipinong bumoto sa'yo. And in fact, if there's anything that unites the Filipino people right now, na magkakaiba tayo pagdating sa mga Duterte, maybe. Magkakaiba tayo maybe sa lahat ng mga problema. Pero pagdating sa West Philippine Sea, tandaan mo, united ang mga Pilipino, atin yan, ipaglalaban natin ang ating teritoryo dyan. Mga kababayan, meron po naubos ang post-endorphin run ni Atty. Dino after niyang mag-10K. At dahil po dyan, mag-go-roleta na tayo. Go Roleta! Gawin sa na mo endorphins mo dun At ayan, ang lumabas na nga sa ating O yan, bawi.
Oh, bumayad ka na. Goodbye! Ayoko talaga sa mga traidor kasi. You know? Ito, hindi itong traidor sa bayan. Ito, itong natiniwala ng Sino bang natamaan ng ating roleta? ang ating member ng public prosecution, no? Si Akbayan Representative Jokno. Chel Jokno, your dean sa College of Law. Wow! Oh, sabi ko nga kay Dean Shell, pasensya ka na Dean ha, touch move ka na sa akin. Kung ban-ban ako, kasalanan mo. Pero very proud ako, no? I remember, nung nagsasalita na naman siya, no? Very proud ako as his student. Kasi talagang ganyan yan si Dean Shell. Malumanay, no? Kung magpaliwanag, laging kalmado, laging lucid, but direct to the point. I remember I was part of his team nung nag-amicus curiae siya sa Supreme Court, no? Doon sa isa sa pinaka-importanteng kaso nung panahon na iyon. And kitang-kita mo talaga na hindi siya nagpaparatel, no? Kahit anong mangyari, kalmado lang tayo, i-communicate lang natin ng maayos. Isa sa pinakamagaling na abogado ng Pilipinas, isa sa pinakamagaling na litigators ng Pilipinas, and we've seen him in action, no? Napakalinaw. Anong ginawa niya? Kinuha niya yung mga deliberations ng mga past impeachment to corner certain senators who may have the tendency to vote against what he is saying. And for the record, sinabi niya, ito mga sinabi niyo noon, no? So napakatalino, napakagaling. Saludo kami sa iyo, Congressman Ako Chel. mabilis lang. Parang bagay siya dyan sa nagsispeech siya sa Senate, no? Parang bagay na bagay. Parang at home na at home. Dapat baliktad siya yung senador. Yes, parang ganun eh, di ba? Hindi nga baliktad eh. Dapat siya senador, yung isa wala. Wala nang baliktad. Oh, Wala. kasi isa Balik sa kulungan. Kasi Balik sa ano. kung baliktad, baka mapunta pa sa House. Sa Congress. Kawawa naman ang House. Inangat na nga ng House tapos ibabalik. Pero alam mo, maganda maging congressman yung isa. Kasi mas madali siyang dun eh. Cornerin eh. Sa house. At saka diluted siya doon, isang piraso lang siya doon. Correct, sa- walang papansin sa kanya doon. Hindi, mas bagay talaga sa kulungan. Pero yung Hindi, pero maganda na nandun siya kasi ang daming natatalo dahil sa kanya. para maging Robin Hood din to, wag na lang. Let's keep him there. Alam nyo si Attorney Dino mentioned yung technique ni Attorney Jokno nung sa oral arguments niya. He mentioned Senator Cheese and Senator Alan Peter, yung mga sinabi noon. Actually, lagi nang ginagawa yan ni Attorney Chel Jokno when nag-oral argument sa Supreme Court. Yeah. For example, parang if I remember correctly, may isang kaso, tapos sinight niya si Justice Berberabe to justify na ito yung dapat na posisyon. Pero ang kausap niya, si Justice Berberabe. Yeah. Parang ka pinapaharap sa salamin ba, no? You wrote in the ponencia of Justice Berberabe in the case of ganun. So ganun din kay APC, He does. saka kay Senator Cheese. Saka well-researched siya. Alam mo, nung mag-oral arguments kami, pinasit niya kami ng mga 2 or 3 oral arguments before para pakinggan yung mga Supreme Court justices and kung kailangan namin identify kung asaan sila sa spectrum, no? Para makita namin kung ano yung central tendency nila. Are they a little bit more conservative? Tapos pinasuyod sa amin lahat ng mga jurisprudence na sinulat nila para kung conservative side ba sila, liberal side sila, centrist ba sila. Kasi yung aming kaso is a little bit asking for judicial activism, no? So ang galing nung mga methods na natutunan namin dan kay Chel Jokno. Gusto ko lang sabihin, paborito ko yung meme na nakita ko, no? So pinakita si Dean Chel, no? Si Congressman Chel Jokno. Tapos merong pinakita isang picture na nagsigisik ang nakita mata. ko yan. No joke. No joke. Kasi sa... No joke, no joke. No joke, at dahil joke dyan. Basta si Joke no, yung isa yellow joke. Sa no joke. No joke, joke. Bakit ka? So wait, sabi mo kanina may spectrum. Ay, kasi nasa gitna. Plan B. Ang masasabi ko lang, Ang lumabas, Richard Isarian. bakit si Gadon ang kasama Tom Percy. Ang ganda eh. Kami ni di ba, Percy? Secretary Gadon. Oo. Ayan, wow. Ang Gadon yung Congratulations nag-ano eh. na-dismiss. Ang inyong, Congratulations. Thank you so much. congratulations din sa abogado. No, Of course. Na pinapahamak ang sarili kanina na dinidisown ko, hindi ko to kilala. Masisira yung landi ko sa'yo. Okay? Therefore, one, na naigang press freedom, I think, sa decision na to ng Supreme Court na sinusuporta, at saka yung free speech. No? At saka yung academic freedom, ang And depensa academic namin dito freedom. kay Richard, isa siyang professor. And ang sinabi lang naman ni Richard, no,
13 ang appointee ni Duterte doon sa court. Factual. Factual. And recognize naman ng Supreme Court yon na factual ito. And any academic worth his salt should be able to explore that particular academic question, 'di ba? Ano ang correlation kung meron man, no? Yung political appointments, meron bang utang na loob? Yung mga justices, lalo na may kultura tayo ng Utang na loob. no? That is a legitimate academic question. And in fact, you can even draw economic analysis, correlation, 'di ba? Dito, no. So isa sa mga depensa 'yan. Pero ang Meron paborito ko literally dyan- study on that but I'll be careful kasi baka ma-MR. No, but in May ilang fairness, days ka pa. May ilang days ka pa, Richard. Hindi, basta sinasabi lang natin yung argumento natin. That's fine. That's fine. Madaming librong nasulat, nagtuturo, nagta-travel around the world to discuss politics. pero yung ponensya na, if you look at it, in fairness, parang meron pa yung parang almost quantitative breakdown na kung ganito yung following mo, yung presence mo, you're a certain public figure and all. Kasi, in fairness, like, hindi naman absolute yung freedom of speech. So I think there was also kind of a, and here I respect the Supreme Court na, of course, na-reassure tayo dun sa kanilang commitment sa freedom of expression. Ingat ako, don't worry. No, kasi- Where is it going? Alam ko, hindi ka natulog, may lagnat ka. No, but I also appreciate yung explanation, no, in terms of, at the same time, I also agree na as academics, especially as public figures with certain following, we have to responsibly exercise it. Kaya nga dun sa ating response, sinabi natin na that was not the only intervention that I made. Right? It's not like I said, oh, ito yung fact, and then malicious na. Meron din ako mga follow-ups. So if you look at yung response namin, dun sa mga follow-ups, I'm also very clear that that doesn't necessarily mean X, Y, and Z, but I think it was a legitimate point of discussion. So kumbaga, bilang isang public figure, at least yun yung definition, I try to at least steer a conversation. Kasi democratic exercise yun. And for me, that was responsible exercise of freedom of expression. Okay, I will only allow one more comment. Kasi may MR pa kayo, para makapag-overall na tayo. Unanimous decision lang ito. Ang paborito ko dito is yung mga nagpa-contempt, yung mga nagpa-contempt, okay, nag-cite ng mga pekeng kaso. Yun lang. So, Thank you. yung sa answer pa lang namin, sinabi na namin right from the very start, motion to cite them in contempt. Yeah. And 2 days, 3 days Nag-apologize after, sila, nag-apologize kaagad sila. So sa akin lang, no, siguro naman kung magbabato kayo ng mga pananakot ninyo, and gusto ko lang sabihin na we're not afraid, no, at the peak of power of the despot, we fought back. And you cannot silence us. And that's the reason why I said yes as well. After nyo subukang i-silence yung mga katulad ng Richard Hendarian, we will fight back. And tingnan nyo naman siguro, mag-exercise naman kayo ng due diligence sa mga pleadings na ipa-file ninyo because natural, hihimayin namin yan at huwag kayong mag-hallucination cases at huwag kayong mag-chat GPT lamang. Dapat sinabi mo kasi, Cheska, quick comment. Ang haba tuloy. Go, Roneta! Roneta! At syempre, hello sa ating 3.1 viewers sa YouTube. Hi! Oh, Yun. Senator Na yan. Mr. Gen Pop himself. Wow! Gen Pop. Rodante Mark Luminary. Na magaling na. Magaling na There's a miracle! May himala! May himala! Sabi ni Nora Honor. Kasi from wheelchair, biglang naglalakad. Mabilis. Diba? So magaling yung PGH. May pneumonia, biglang wala. Maraming salamat, PGH. PGH, magaling Thank you, na. Director, Doctor of Bilis, oh. PGH. Nakalakad. Ano ba himal? May himala! Praise the Lord! Thank you, Lord! Bless me! Oo. Pasensyahan nyo na, Lord. They don't know what they're doing. Ganun na. By the way, first name ko, Jesus. Jesus. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Eh, yung isa nga lumuluhod eh. Para lang magdasal eh. Sa Senado, di ba? Kaya ko lang naman, sabi ko lang naman, praise the Lord eh. If they can be religious, why can't I? Exactly. Of course. Pero tuloy-tuloy na. No? Freedom So wala to nang, religion din yan, ngayon nabahagi na siya ng, ang tawag dito na general population, tuloy-tuloy ng kaso, nagpa-apply, magkakaroon na ng hearing, confirm na arraignment. August yata. Matagal pa actually. Matagal pa, no? Usually mabilis yun dapat. Well, So it's a consideration to him. Kasi nagkasakit nga daw eh. Oo. Diba? Sa akin nga, ano bang game plan nila? No? Kasi kung malakas naman yung ebidensya nila, stop delaying. Diba? Kaso ang ebidensya dito nanggaling sa kanya eh. Siya yung ang nakakalungkot dyan, no? Kasama yung yung negosyante tsaka si bike defensor na nag-execute ng affidavit. Kaya para ito yung dinonate namin sa inyo na panahon ng congressman ka. Siguro inassure naman nila na okay lang to kami bahala sa inyo. No? Tapos bigla yung negosyante ka lang, nag-donate ka lang, kasama ka na sa plunder, no?
So alam mo, madami hindi nakakaalam kasi parang na-present yung evidence, yung initial evidence na meron ng ombudsman. Parang ang dating kasi sa ombudsman, may mga antedated or post-dated na deed of donation na notarized just to make it appear na donated. So nung nagkakaso daw doon sa COMELEC, para magkaroon ng excuse, kailangan nilang gumawa ng mga deed of donation na magbabayad ka ng ITR or yung donor's tax na notarized. Tapos parang ang pinalabas nila, Jan 2025 pa daw, nag-donate. Pero yung notarization was November 2025. And the notary was the law firm of Paulo Marcoleta. Or the son. Oh my goodness. Ewan ko kung Nasaan siya ngayon? na-check mo yun This can be Googled. This can be Googled. Nasabi to ni Ombudsman. So, yun ang dating sa akin, why the Ombudsman felt. Kasi ang dami nagtatanong kay Ombudsman. Siyempre, even well-meaning people, hindi ko sinasabing may plunder talaga. Some well-meaning people are saying, plunder ba talaga yan? Donation lang naman yan, etc. But based on the evidence that the Ombudsman has, parang afterthought yung palusot na donated. Pero kung afterthought, palusot na donated siya, antedated, ibig sabihin, ang sinasabi nila, hindi niya tinanggap noong panahon ng congressman siya, ay nung panahon na hindi pa kandidato, di ba? Pero kaso November So how does that help them? Kung January o November, ang kandidato January, February, di ba? Tsaka hindi nagbabago yung fact na tumanggap siya. Yun naman yung Tumanggap crux ng issue, di ba? Dinagdagan pa yung kaso, di may falsification pa. Nagperjurious pa. Yung notaryo pa, dinamay na naman nila. Ano ba naman to? Parang kaldero din to luminary. Kawawa naman yung nagnotaryo. Ano ba naman? Niluluto nga sa sariling kaldero. Ano ba naman yan? Anyway. Pero, again, dito plan B, But, You don't have to preface all of the may mga lingering suspicion. Pero to be fair to him, at least seamless yung kanyang cooperation with the authorities. Unlike isa ng drama, yung isa nagputukan pa yan, naging pugante na. Actually, if you go to the ICC website ngayon, at large, at extra large, sabi niya. Isa at large na. Nakalagay! At large. So, kumpara dun sa mga colleagues niya na at large at saka yung isa Official drama. at large na. Ito talaga, At Si least, Senator Bato. seamless yung process. Mabilis din maglakad, di ba? So, And we have to commend the Sandigan Bayan. Kasi lumabas ng Monday morning mabilis. ang warrant. Hindi na siya naka-attend ng impeachment. Kawawa naman. Kawawa naman si Senator Marcoleta. Hindi na naka-attend ng first day man lang ng impeachment trial. Naawa talaga ako. Parang ngayon ko lang nakita na may awa. Meron kang capacity for awa. #satire. Hindi lang Mag-gets. Go Roleta! At siya na nga, Ay. si Mayor Mayor Basten. Akala ko si yung... Kamusta na yung basura sa Davao? Nalinis na ba? Oo nga, no. Di ba? Hindi, sa kakapangyarihan pa sila. So may basura Baha, pa sa Davao. basura, droga. Ang dami. Dami problema. Krimen, Baha, basura, droga, krimen, confidential Smuggling. funds, Confidential. pagnanakaw, 52 billion infrastructure worth na pera na hindi makita, no? Pinakamalaking confidential funds sa gastos sa city, pero walang nasusolusyonan, no? Pero nagawa nila yung Project Romanov. Na siya naman pala ang unang nagsabi ng Romanov, no? Plan Romanov pala. Well, ako sa akin, the people of Davao City, kayo lang naman talaga yung pwedeng mag-determine ng leaders ninyo, no? At ayoko yung kayong pangaralan, no? Hindi ko kayo pwedeng pangaralan at sasabihin niyo siguro, ang lagi niyo naman sasabihin, wala kang karapatan, hindi mo alam kung anong mga problema ng Davao, hindi ka taga Davao, wala ka sa ground, no? And I respect that. Kayo lang nakakaalam nun, no? Pero ang sigurado lang ako is you deserve better than the Dutertes. And I hope and pray that there will come a time that Davao will no longer be defined by the Dutertes because I know a lot of great people in Davao, better, more intellectual, hindi na panis, no, hindi na bulok, kagaya ng mga Duterte, at yung mga track record ng ganyan mga patayan, pagnanakaw, basura, walang infrastructure. I think Davao City definitely deserve more than that. By the way, may Angat Bayanihan run sa Davao City soon. So,
Wow! Schedule daw. So, nabalita Pero ano may tanong lang ako tungkol kay Mayor Baste. Hindi na nga tungkol kay Mayor Baste, kay DILG Secretary John Vic Remulla. Because sa dami na ng kabalbalan and kalokohan ni Mayor Baste, hindi pa siya nadi-discipline ng DILG. Yeah. Because nagde-death threat siya kay Pangulo. Isang ulo lang ang gusto namin sa Ridge Coalition na event. Tapos ito, Operation Romanov. Yung basura yung pa sa Marcos Davao. family, yung basura na in-order ni Mayor daw na magtapon dun sa DNR. Walang disciplinary action at all. Any. Kahit investigation from the DILG. Baka may So, plan B rin. Meron ba kayong usumahan na Then, plan B? naman. Richard, Nakaganon lang. No, kasi kung kaya natin panagutin si VP Sara Duterte with this impeachment trial, 'di ba? Si Ombudsman pinapanagot yung mga kailangan panagutin. Sana man lang ang DILG na may kapangyarihan and mandato to do that should investigate at least Mayor Baste. And should, at in fact, di ba, may kapangyarihan naman sila mag-preventive suspension into discipline. Anong ginagawa? Amen. Di ba? Anong ginagawa nitong si John Pero Vic? panalo yan si Basta sa akin. Nakita niyo yung mga interviews niya dati? Mas konyotic pa yung English niya sa akin. Oo. Tapos I biglang don't know ngayon. about my dada. Kasi parang biglang mas digong kay digong magsalita. Pero takot makipag-boxing kay Torre. So, ano ba nangyari dito? Nagka-cosplaying siya eh. Ay, Cosplaying syempre, mayor, paano cosplaying lang? digong. Eh, ano ba sinabi ng tatay niya sa kanya? Ano? Let's just say, Sarah yung best anak niya. Ganun ang standard. Uy, I support my own community. Grabe ka! At dahil sa government, Kaya ikaw wag mo ting ano yung si Harry na okay Si Harry na okay, wag mo ano yun community of public service. Hala, bakit ako nasa ka dyan? Hoy, teka lang. Hoy, Jess Palsis. Ikaw talaga, Jess, ha? Uy, nasa tabi mo lang ako. One more. Para sa mga... Si Attorney Jess Francis at ang kanyang show na Jess Asking. Ano ba Attorney Jess? Tell us something about that, your show, Jess. First of all, thank you so much to the bosses and the producers who made it happen. No? Actually, malaking blessing pero malaking burden din kasi syempre, hindi ko naman inaakala magkakaroon ako ng sarili kong show. My God, that is a big shoe to fill, no? But sa lahat po ng mga nakikinig, lahat po ng mga tanong po natin sa lipunan po natin ngayon, yan po ang tatanungin natin sa Just Asking. Like kanina, tanong ko, bakit hindi pa naimbestigahan si Mayor Baste sa lahat ng mga ginagawa niya? Bakit ba hindi na-open yung BIR box? Yung mga ganyan pong tanong, nagtatanong lang naman po tayo. And we will continue to ask questions for the betterment of our society because if you don't ask the right questions, then you will not get the right answers. Kailan natin matutunghayan ang palabas sa Jess? Magsisimula na. Bilis na bilis yung mga boss ngayon eh. Gusto nila July 23. Uy, First guest mo ba to? Thursday. Ang taas ng energy namin pag kami magkakasama eh. 8 to 9 p.m. 8 to 9 p.m. po every Thursday. Dito lang po sa PRTV, Facebook, YouTube Live, tsaka po yung mga ibang channels. Hindi ko pa po memoryado, no? So I will just be joining. I'm just joining the PRTV family like this group here. So, thank you. Welcome! Siya yung plan B sa atin. Pag di tayo nag-work, siya yung plan B. Hindi naman ako pwede makontempt eh. Nagtatanong lang ako. Nagtatanong lang. Jess Asking. Jess Asking. Just asking. Tunghayan natin yan, no? We guarantee. Sa pinakamatapang, matalinong mga taong kilala ko, si Yun. Jess Falsis. So sana, Yakan na panoorin natin yan. Manonood kami sa'yo. No? Thank you. Oo, at sana, dahil nag-guest ka naman namin dito, Becca naman, i-guest mo Becca kami. naman. Okay, maraming salamat sa pag-join ngayong linggo, Jess Falsis. Pero sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang AI video ng China na nang iinsulto sa mga Pilipino. Dito lang yan sa With Due Respect! Thank you, Attorney Jess. Thank you! Thank you, brother. Congrats. Grabe! Galing, galing. Oo nga, no? Energy pa kayo. Energy. Becca naman. Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect.
kasama ang Team Pinas na mataas ang energy. Now, let's take a deep dive sa pagpapalabas ng state-controlled media na China Daily ng AI animated video na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Ipinakita rin sa video na binobombahan ng unggoy ng water cannon ng China Coast Guard. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ipinapakita ng aksyon ang kahinaan ng Chinese government na pinili ang racism at pagbabanta sa halip na depensahan ang paniniwala sa pamamagitan ng ebidensya at batas. Para naman kay Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jared Tariela, may lakas pa ng loob ng China na gumawa ng pambabastos na video pero agad umiyak sa caricature ni Chinese President Xi Jinping kasi inaway-away siya doon sa ginawa niyang parang anime. Tapos ngayon, unggoy ang representation sa buong bansa natin. Grabe naman yung hypocrisy na yan. Nupakan naman ni Tariela ang akusasyon ni Senator Robin Padilla na ginamit para sa wartime propaganda ang Transparency Initiative o pagsasapubliko ng Philippine Coast Guard sa panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Iginiit ni Tariela na walang ginagawa ang Pilipinas para maging sanhi ng gulo sa pinag-aagawang teritoryo na na-award na nga sa atin, wala na dapat pinag-aagawan dito. Lahat ng yan, sasagutin dito sa Deep Dive! Segment ni Richard. Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive! Bago ka pa sa pila, Deep dive daw with Deep dive, Richard. Richard. So, Richard, ano take tingin it mo dito? away. Hindi, I mean, una-una, this says a lot about China. To be honest, hindi pa sila naging superpower, tapos ganyan yung representation nila sa isang bansa na lumalaban. I mean, let's not forget, ang ginagawa lang natin dito is, we're invoking international law, di ba? This is the same United Nations Convention of the Sea na na-ratify ng China, and then for us doing that, ang representation sa atin ay ganito. So, that's clearly not only racism, but complete contempt and disrespect for any smaller country that tries to stand up for itself. Anong kinalaman ng Transparency Initiative sa Japan at United States? Nagkataon lang na itong mga bansa na ito ay naniniwala din sa rules-based international order. In fact, nakakaya yung China dahil yung US na nga, hindi nga nila na-ratify yung UNCLOS, but they actually follow UNCLOS as a matter of customary international law. O, paki-research yan ni Robin Hood Padilla, kailan ni research kasi mukhang hindi na masyado alam yung customary international law na yan. So, these things matter. Pero for me, nakakalungkot dahil sa China, good luck na lang sa'yo pag i-question mo yung kanilang mambo-jumbo Mickey Mouse na 9-dash line. Sa atin sa Pilipinas, kanina we talked about freedom of expression, free speech. Inaabuso ng free speech ng ibang mga kababayan natin to make the case for China against not only the Philippines pero also international law na ginawa ng international net para naman protektahan yung interes ng mga mas maliit na bansa katulad natin. So for me, ang problema kasi dito, I really don't know what's going on with Robin Hood Padilla. I don't know, hindi ko alam kung bandwidth ang issue dito, yung download time, whatever, live stream. Ang issue ko lang dito is dahil sa kanyang parang cultish commitment kay Tatay Digong. Kung ano-anong kababaliktaran ng ginagawa ng yung calisthenics, di ba? Para lang he pushes a certain narrative na hindi mapaya si Digong. I think it really goes down to that. I think, let's just be honest, if not for Digong, he wouldn't have even the right to run for office. If not for Digong, he would not be a senator. So, naintindihan ko yung kanyang loyalty kay Digong. Pero sana naman yung loyalty sa ating bansa ay yun ang unahin niya, di ba? And yung mga ginagawa niyang acrobatics na yan, hindi talaga, Brian, it's really enraging, to be honest. Kahit may plan B ako, to be honest, even ako, Pinalanso naman may po ni limitasyon Richard talaga Hidalgo. yan. Limitasyon. Pasensya dito eh. Ako first time ko, correct me na lang if I'm wrong, parang first time na ganito, na state media na ang gumagawa ng ganitong klaseng operasyon. Parang, I think hindi lang siya basta expression ng isang expert or yung isang citizen ng China. State media na nag-ooperate na to. Tsaka gusto ko lang i-comment yung naglilinya ng the arbitral ruling is just a scrap piece of paper. Parang inuulit yung narrative na galing sa China. Hindi, sabi ko, minsan nga, hindi ko alam kung sinong nauna sa script na yun kasi parang mas magaling pa yung script ng ibang kaibigan natin na sinusundan pa ng China, di ba? Tignan mo ngayon, parang dinidefend pa yung racism na ginawa sa atin dito. Completely disgusting. But, I mean, going back to this, again, hindi ko alam yung palusot ng China. I think the Chinese embassy has to apologize for this. Not only retract this, they have to apologize for this and also be honest. Alam natin sa China that this is China Daily.
right? This is their state-owned, nothing happens there without the clearance of yung top propaganda department. Literally, meron silang propaganda department sa kanilang gobyerno kasi hindi naman sila katulad natin na open democratic system. So, yung palusot din nila, medyo mala-DDS. Medyo unconvincing yung palusot nila. So expect a minimum of apology from them. Ito rin dadagdagan ko. Marami tayong kaibigan ng mga progressives dyan. I'll be careful with this. Na ang galing nila mag-criticize sa West at US, mga ganun, pag may ginawa silang mali. Wala akong problema dyan. Fantastic. Let's criticize them. Pero pag may ginawang mali yung ibang superpowers na hindi Western, tahimik sila. So sana I want to hear yung mga kaibigan natin na galit sa Western imperialism, Western racism, ganun. Sana naman magsalita din kayo ukol dito because this is a case of Eastern imperialism and racism against a fellow Asian country at completely unacceptable yan Ako para sa naman akin. nakita ko yung post ng China Daily na to, pinupuno natin ng haha-reacts ng mga kapwa Pilipino. Pero sa akin, huwag nyo nadagdagan yung engagement, paki-report na lang yung page. Kasi kumikita pa sila sa mga reactions natin. Sa akin, Hindi lang- nag-react, alam niyo kung sino? Yung VP Sara yata, parang wala Oo ko nga. sinasabi. Wala. Tahimik tong si Sara Duterte, ha, the second highest official of the land, tsaka yung mga yung mga Duterte family actually regarding this issue. Pero gusto ko lang sabihin, ha, hindi kami magre-respond. Kami mga Pilipino, hindi kami magre-respond sa racism. Sa racism ninyo through racist Oh, remarks. yeah, of course. Marami kaming mga kaibigan na Chinese-Filipino na mahal namin dito sa Pilipinas at hindi kami papayag na mag-retort back na through racism. Tatawagin na lang namin kayo as it is. You're trespassers and you are violators of international law. Yun lang. Dahil yung 9-dash line ninyo, kayo lang naman naniniwala dyan eh. Wala ni isang bansa sa buong mundo which recognizes your 9-dash line, tinalo na namin kayo sa korte. Tinalo na namin kayo sa Permanent Court of Arbitration. No? Kahit na anong gawin ninyo, hindi nyo mapapalitan yon. And we are supported by the international community because in international law, might is right. No? Hindi. Might is not right, di ba? Hindi pwede yung ginagawa ninyo na might is right. No? In international law, dapat meron tayong respeto doon sa mga community of nations, tsaka sa mga international norms natin, mga customary international law, at sa lahat ng ating mga legal international instruments, kasama na dyan yung United Nations Convention on the Law of the Sea. So hindi kami payag na might is right, no? China, you are violators of international. Tsaka huwag natin kalimutan na yung ibang kapitbahay natin, ginagamit yung ating arbitration award to defend their own rights, including the Indonesians, including the Vietnamese, Malaysians. Yung iba naman na hindi nagsasalita, naintindihan ko naman kasi dependent sila sa China for trade, investments and all. But that doesn't mean they support China's 9-dash line. The only worry I have is, baka kung bumalik yung mga Duterte, pag naging province of China tayo, biglang masupport pa natin yung 9-dash line. That's the only worry I have down the road. Alam mo, ang dami nating komentaryo, may mga comments din yung mga viewers natin. Kaya namin babasahin natin ang kanyang comments. Taling-tala kaya ngayong araw. At syempre, bilang mga judges, magdidesisyon kami. If you either take it or clear it. Wala limit na. Take it or cleave it. Pinagkakaisaan na ako ng mga tao. Okay, so first comment tayo. O sabi ni Lorna Rollins 4949, kapag di pinayagan sa impeachment court na buksan ng BR box, dapat nang makailam si PBBM gaya ng ginawa noon ni Pres Noynoy. Huwag hayaang manalo ang mga alagad ni Duterte. Take it or leave it. Take it. Take it. Yeah. No. Although, of course, like, I think it's very important for the president to make it clear na hindi ito intervention. No? May respect pa rin for institutional checks and balances. Yeah. Okay. Yeah, sige, take it. Take it. Okay. Next slide. Ay, sabi Na-miss ko lang si Clive. Gibbs, Na-miss ko lang si Robin Clive. is a walking contradiction. Tama, di ba? He portrays himself as a makabayan and all, pero ngayon nagpapaka-China siya. So sa akin, take it. Pero clip Parang it. insulto yan sa contradiction. Take it. Oo, Parang insulto yan sa contradiction. Dahil at least contradiction may redemption. Diba? Meron element of good na nakakain. Ito parang... Isang side ka lang eh. Oo. Ito binigyan na ng chance at redemption, ini-squander niya pa, no? Tapos lalo pang dinidiin ng Pilipino na nagpatawad sa kanya. Correct. Supposedly, no? At Talagang may magaling siyang staff. Sinayang niya yung statement ng staff Correct, niya. oo. Kahit isang araw lang sana, medyo maayos yung staff statement. Wala eh. Sige, take it. Take it. O sabi ni Vanessa Torres 1129, do not interrupt the chinadors when they are making mistakes. Wow! Parang
Ano yung art of war yan ah? Cleave it ako. Ako din, cleave it. Leave it ako. Oo, kasi kailangan talagang i-put in their proper place yan. Kasi tingin natin, mistake nila yan. Pero maraming tao na tingin, hindi mistake. So there has to be some sort of intervention and we have to be able to rebut and we have to voice out yung mga disagreements natin dito sa mga traidor na ito. Okay? next comment. And then finally, Lakas. Yun. NKM. Sino nagbasa niyan? Sino Ayan. nagsabi? Sila Attorney Dino at Carlo. Nice to see you kanina sa Angat Buhay Ra. Wow, may mga Sabi fans yan, kayo ah. Alanitia. May fans kayo ah. Nice to see you Parang kanina. abogado din siya. Meron siya nung ano eh. Oo nga. Salamat po. Ang dami po namin mga kanina dyan. Ang Take dami mga it, take it, by the way. Lumapit sa amin ng mga with due respect. Diba? Oo. Sila sa atin, diba? Correct. Oo, so very Minsan tayo happy. Hindi naman, ito, kasi may lumapit, si Alan ba yun? May isa daw, may nanalo, din daw binigay yung mug eh. Doblay natin ngayon. Sikasuin po namin. I-check Doble po natin. namin yan. Opo. Pero happy 40th anniversary sa Anniversary. DZMM. DZMM. Yun. Palakpakan naman Congrats natin. sa DZMM. Oo, At Kahit dati congrats, pa lang. congrats din sa ating mga napili. Now, let's watch this video. Galing. Bawat hakbang sa lupa ng bayan, pusong nag-aalab, handang lumaban sa kalsada ng pangarap. Tayo'y sabay, hawak kamay, Team Pinas ang taglay. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa, Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo. Team Pinas, tayo. Kulay ng watawat, ating inspirasyon, mulat bughaw, dilaw na patnubay ng nasyon. Sa bawat bituin, kwento ng tagumpay, tayo'y magkaisa, pangarap ay sabay. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa, Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo. Team Pinas, Huwag tayong papayag na binubuli tayo ng China, no? At dyan na naman po nagtatapos ang isa't kalahating oras ng bardagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas. Muli, maraming salamat po sa lahat ng naki-vibe check at naki-deep dive ngayon hapon. Ayan, nabitin ba kayo sa kwentuhan natin? Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo. And bukas po kami mag-aabang sa desisyon ng Senado, sa Bantay Senado, at nasa labas din po kami ng Senado sa Tindig Pilipinas. Siguraduhin natin na dapat gawin ng Senado ang trabaho nila. Ang trabaho dyan ay pananagutan, accountability, makita dapat ang ebidensya, hindi dapat allergic tayo sa katotohanan. And ang sabi nga, di ba, yung katotohanan, hindi yan confidential. Sunod ninyo, mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa 630, FMR radio stations at PRTV, ang programang Travel ni Awel, kasama si Papa Awel Paz. Tandaan, wala pong personalan, dito lang yan sa With Due Respect! Happy Sunday! God bless! 3 minutes. Hindi kami. On time!